Sabi ko sa mga kasama, kaya niyo bang ibuwis ang inyong buhay sa inyong kapwa, pastor, sa inyong pamilya, sa iyong simbahan? Kaya niyo bang protektahan ang bawat isa? Kaya niyo bang ialay ang iyong buhay in times of trouble, in times of need? Kaya niyo bang isakripisyo ang inyong finances? Kaya niyo bang, kahit na meron na kayong blessing later on, kaya niyo bang isakripisyo yan? Ang utos ng Diyos ni Jesus sa kanyang mga alagad, iwan niyo ang lahat na meron sa inyo, sumunod kayo sa akin. At ginawa po ng kanyang mga alagad. Sinakripisyo po nila ang kanilang pagiging fisherman, sinakripisyo nila ang kanilang negosyo, sinakripisyo nila ang lahat ng meron sa kanila para lang sumunod po sila kay Jesus. Yun po, ang gusto ko ipalalimin dito yung word na sacrifice, that we must leave everything for God's glory. Amen. So, lalong-lalo na po sa mga opisyal, lalong-lalo na po sa mga leader, lalong-lalo na po yung mga sumusunod na leader. So, if you want to be a successful leader, you must sacrifice. Hindi lang taon. Kung karangyaan lang po ang sinunod namin ni Mrs. Is nag-upload na po kami. Hindi ho. Kung pera lang hinabol namin, pwede pong gumawa itong mabaho. Magkaroon ng maraming pera, pero hindi. Ay tawag ang Panginoon. Sinubukan po namin yun, pero binalik ulit po kami ng Panginoon sa original plan. Sinubukan po namin umalis sa tawag. Gusto namin kunin ang gusto namin sa buhay, pero binalik ulit kami ng Panginoon. Hanggang sa point na may sakripisyo ang gusto ng Panginoon, talagang malaki pa rin ulo mo, ayaw mo pa rin sumunod hanggang sa ako'y po pinasok sa bilangguan. 6 months. At tinawag ko po yun na sa aking buhay, the journey of 6-11 journey of my life. 6 months, 11 days. Bakit? Gusto kong sundin. Gusto namin gawin yung magkaroon ng pera, magkaroon ng karangyaan, pero iba ang plano ng Diyos. Kung nangyari yun, hindi po tayo nagkakasama ngayon. Tama? Pero may purpose lahat yun. Panginoon, hindi pa rin nagpabaya ang Panginoon. Naranasan ko po ang buhay ni Joseph sa loob ng bilangguan. How God provides, how God used me na hindi ko akalain, hindi ko pinag-pray, hindi ko hiniling na gano'n. Ang hirap makita ang sa church na wala silang pastor, makita ang pamilya na walang asawa na tumatayo. Pero still, hindi ko nagpabayaan doon. That's my 6-11 journey of my life. Yan. Hanggang sa binalik ulit ng Panginoon tuloy sa ministry. Maraming mga miracles po in my life na nangyari. Sa simbahan, ang daming mga miracles. Signs and wonders na nangyari. Kalahin nyo, may magbabayad sa church. Ang rent sa church is thousands. Tapos akalain mo yung may tama sa ulo, sira ulo. Siya ang magbabayad sa renta ng church for 6 months. Naglabas ng almost 100,000 plus para lang bayaran ang renta ng church. See, those are all miracles. Hindi mo akalain yung taong yun is may tama na. Gagamitin pa rin ito. Those are all miracles. Pero sabi ko nga, Lord, it's you. Wala po kaming karapatan. Wala pa akong karapatan. Mag-back out, mag-backslide, tumalikod sa Diyos. Pinapakita ng Diyos na sacrifice ka na sa aming magkakapatid. Ako po yung unang sakripisyo. Ako po yung nasa gitna sa aming magkakapatid. Fourth po ako. Ikaw po kami. Nawala nga lang yung isa. Pero ako po yung nasa gitna. Ako yung unang sakripisyo sa gawain ng Panginoon. Pero still, sabi ko nga, hindi po huli ang Panginoon. May purpose ang Panginoon. Hindi lang po para sa aking pamilya, hindi lang po para sa aking mga kaibigan, hindi lang po para sa church, kundi alam ko ang purpose ng Panginoon. Bakit nangyayari ang lahat ng mga ito? Kasi mas malawak, mas maluwag, mas malaki ang trabaho na pupuntahan po natin lahat. So, yung mga trainings po, na mga nakasama po namin sa trainings,
at sa mga papasok pa po sa trainings is yan po yung gusto po namin iparating